tapos na ang panahon, no, ng global warming at pumapasok na tayo sa isang mas malalang kapanahunan ng global boiling. Ayon sa head ng United Nations na si Antonio Guterres, ay tapos na ang panahon ng global warming at ito ay pinalitan na ng mas nakakabahalang event kasi pumasok na ang ating mundo sa mas malalang state mula global warming papuntang global boiling. Dagdag pa ang laki ng epekto nito sa ating bansang Pilipinas. Yan ang ating aalamin sa iilang saglit lamang. Ayon sa mga datos na nakalap ng mga eksperto, may nakita silang trend na lalagpas na ang ating mundo sa global warming. Mas magiging malala na ang ating dadanasin sa ating klima. Ang nakakatakot na epekto nito ay mas lalo pang iinit, mas lalong mahirap i-predict ang ating klima, kumbaga magkakaroon ng unpredictable weather. Ramdam na ramdam ito sa ating bansang Pilipinas. Alam naman po natin na sa mga panahon na ito ay mahirap na i-predict talaga ang panahon kasi may mga araw na sobrang lakas ng ulan tapos biglang init na, tapos biglang lakas ng ulan na may malakas na hangin ulit. Itong ganitong pattern na ating dinadanas ay hindi lamang sa atin ito nakikita, kundi dinadanas na din ito sa buong mundo. Isa nga daw sa pinakahalata o ramdam na epekto nito ay ang pag-init ng ating planeta. Nagiging mas mainit kasi daw ang ating atmosphere sa kadahilanan na nakakakuha ito ng mas maraming water vapor, sanhi ng pagiging maalinsangan talaga ng panahon. Ang init na ito ay ang humidity sa ating paligid. At kapag mataas ang humidity ay mas ramdam ang init sa ating paligid. Dahil na din sa init na ito ay nagkakaroon ng mga sakit ang mga tao sa ating bansa. Mas malaki ang epekto nito sa mga taong mahabang oras na nakabilad sa araw na may chance na may heat stroke kung hindi agad maaagapan. Pati na din yung iba pang mga sakit na associated sa pagtaas ng temperatura. Dahil nga sa pag-init na ito ay may ibang mga bansa na gumagamit na din ng mga jacket na may kakayahang magpalamig. Ito ay ginagamit na sa mga bansa na may 4 na klima, lalong-lalo na sa bansang Japan. Sa Pilipinas naman ay may mga taong nakasuot ng electric fan na nakapulupot sa leeg, para lang mapawi talaga ang init kapag lumalabas. Kaya madami na talaga ang gumagawa ng paraan para matanggal ang init na kanilang nararamdaman. Pero paano nga ba nasabi ng mga eksperto na tayo ay wala na sa global warming at nasa global boiling na? Ayon kasi sa mga sayentipiko, noong July daw ngayong taon ang pinakamainit na temperatura on record. Ang ibig sabihin, sa buong kasaysayan na tayo ay nagtala ng mga datos ng temperatura ng mundo, ang buwan ng July 2023 ang pinakamataas at pinakamalala na kanilang nakita. At dahil dito, apektado nito ang pinagkukunan natin ng pagkain o yung food system. Dahil sa pagtaas ng temperatura ay magiging unstable ang ating food supply. Dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil magkakaroon ng pagtaas ng demand. At napakarami pang mga domino effect. Kaya ayon sa mga eksperto ang dapat talagang paghandaan ng ating bansa ay ang ating financial security. Para may budget tayo kung anuman ang mangyari at mapaghandaan natin ang kung anuman ang dumating o darating na mga problema. Ang ibig sabihin ba nito ay sa darating na mga taon ay mas lalo pang tataas ang mga bilihin? At kung may mga bagyo man na mananalasa sa ating bansa ay mas lalong kukulang ang ating pagkain? Dapat na talaga tayong maging masinop at paghandaan ang lahat ng posibleng mangyari para tayo ay hindi maghirap. At isama na din natin ang panalangin natin sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na iadya niya tayo sa mga ganitong klaseng kaganapan at bigyan niya tayo ng proteksyon sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. Kawaan po kayo ng Diyos. Amen.